Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Puwerwisyo na takaw disgrasya pa ang nahulikam na pangangarera sa Marcos Highway sa Pasig City. Ang ibang sasakyan kitang hinaharang ng mga kasabwat na demotorsiklo. Tinutugis pa rin ang mga sangkot, lalo tila ba inangkin na nila ang kalsadang para sana sa publiko. Nakatutok si Mark Salazar. Ang maingay na revolusyon ng selinyador ng mga kotse sa 10 oras pa naman ng gabi. Yan ang iniinda ng mga residente sa Marcos Highway, parte ng Pasig. At ang paghataw ng mga nagda-drug racing, peligroso sa kalsada. Isang napuno ng residente ang kumuha ng video at nagsumbong sa pulisya kahapon. At about mga siguro 1 to 2 a.m. sir, bali tumawag po yung talk natin galing sa 911. Allegedly is nagkaroon daw ng drug racing sa may Marcos Highway. Then immediately naman is yung police natin is nag-responde doon sa area. Nung time na nandun yung tropa, nagtakbuhan. So siguro natakot. So yun, pagdating ng tropa doon is may 2 motor na naiwan. Ang mga kasabwat na nakamotor ang tagaharang ng iba pang motorista para maklear at maging racetrack ang Marcos Highway. Nakikita sila ng mga tanod ng barangay pero hindi naman daw sila deputized para manikit ng traffic violation. Kadalasan sir, minsan pag wala nang doon sa may kabila, walang tao, doon sila bumabanat sisimula. Kahapon nabulabog ng pulis, dadaanan, natakbuhan. Siguro binabantay din siguro ang mobile natin every time na iikot. Siguro napupulasan din pag nakalayo na, doon sila dumadali mag-drug racing. Malawak ang nasasakupan ng Pasig Police Substation 8 at 15 pulis lamang sila kada shift. 3 barangay po sir nakasakop ng area natin. Pero hindi naman natin napapabayaan sir yung Marcos Highway na yan kasi yun nga, strategic place po yan, ang mga establishment na maraming tao. Sa impounding area na ito, dinala ang 2 inabandonang motorsiklo ng mga involved sa drug racing. Naridim na ng isa ang motor niya at pinagbayad siya ng 4,400 pesos na multa sa paglabag sa Anti-Drug Racing Ordinance ng Pasig. Wala pang lead sa 2 kotse na mismong nangarera dahil hindi nakunan sa viral video ang kanilang mga plaka. Maliban sa multang 4,400 para sa Anti-Drug Racing Ordinance violation, nahaharap din ang kanilang mga driver sa multang 2,000 pesos para sa reckless driving. Nag-backtracking kung makakaano tayo possible na mas malapit-lapit na CCTV doon sa pinangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Base sa marahas na hakbang ng China laban sa Philippine Navy nitong Lunes, maaari nang igiit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon sa isang maritime expert. Pero hindi naman otomatikong mauuwi yan sa gera dahil pwede rin ang ibang tulong. Mula sa Palawan, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mel, yan ay maituturing ng armed attack yung ginawa ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal at kaya may obligasyon na ang Amerika na tulungan ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan kay maritime law expert Professor J. Batumbacal, pero hindi daw naman ibig sabihin yan ay gera na agad. Hindi na lamang umano ordinaryong law enforcement o pagpapatupad ng regulasyon ang ginawa ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre nitong Lunes. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batumbacal, may ituturing na itong armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. You can consider that as an armed attack because they used weapons, diba? They were committed against Philippine sovereign vessel and personnel. Whether it is an act of war is actually a political decision, not a legal term.
Pagpunto niya, nakadikit na sa BRP Sierra Madre ang mga bangka ng Philippine Navy ng persahang harangin ng China Coast Guard. Dahil aktibong naval post ng Sierra Madre, may immunity na anya ito, gayon din ang mga bangkang dumikit na rito. Ibig sabihin, hindi ito dapat sinasampahan, iniinspeksyon at kinukuhanan ng mga gamit tulad ng bag na nakita sa video nito na sinungkit ng mga Chino mula sa isang bangkang inilayo sa BRP Sierra Madre. Naka-light body armor at helmet din ang mga China Coast Guard at may dalang mga kutsilyo, sibat, machete, palakol at mga baton. May malakas ding sirena at gumamit din sila ng nakabubulag na strobe lights. May sundalong Pilipino rin na naputulan ng hinlalaki. Lahat yan pwede aniyang argumento para masabing armed attack ang nangyari kaya kailangan ng umisip ng aksyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng gumaganang Mutual Defense Treaty. Paglilinaw niya, Just because you say you're invoking the MDT, that does not mean automatic gera na. Yun yung misconception ng mga tao eh. Masyadong simplistic. may iba pang pwedeng aksyon laban sa China sa ilalim ng MDT. Whether it's economic, diplomatic, political. Bali may obligation ng US, bali na tulungan tayo ngayon. Anong klase tulong yon? Pag-usapan pa nila. Bukod sa mga armas, kinuha rin ng mga Chino ang mga cellphone at gamit ng mga sundalo na pinapasauli na ng AFP. Maaari rin daw maningil ng danyos ang Pilipinas para sa mga ninakaw at sinirang gamit ng China Coast Guard mula sa mga sundalong Pilipino. Pwede raw yan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kailangan i-establish mo yun, saka yung kailangan din mag-decide ano yung magiging process for getting that. Nang tanungin ng media ang Chinese kung nasaan ang mga armas, sinabi nitong ginawa lamang nila ang mga kinakailangang hakbang na naaayon umano sa batas para pangalagaan ang kanilang sovereignty. Mel, humihingi pa rin tayo ng tugon mula sa Department of National Defense at Foreign Affairs kung ganito rin ba ang pagtrato nila sa naging aksyon ng China Coast Guard, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin sila tumutugon sa ating mga tawag. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Monong. Kasunod ng agresibong pangharas sa ayungin, may mga namataan namang barko ng China sa dagat na sakop ng Balabac, Palawan, kabilang ang 2 warship. Lumutang din ang isang video kung saan harapang itinataboy ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino noong mismong araw ng kasarinlan. Nakatutok si Chino Gaston. 2 destroyer, isang frigate at isang replenishment oiler ng Chinese People's Liberation Army Navy ang dumaan sa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng Pilipinas sa Balabac, Palawan. Na-videohan yan malapit sa Onok Island. Nang inisip ko, PRP Antonio Luna, kasi alam ko yung pinakamalaking nap ng Philippines. Tapos nakita namin yung flag na China. Yan na ang aming kapitan ng lansya ay bigla lang nilagtaas din ng flag ni Philippines to warn them siguro na this is still a Philippine territory. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagdaan. Sabi ng AFP, ni-radio challenge ng Philippine Navy ang mga barko at sumagot naman ang mga Chinese. Pero sabi ng AFP, karaniwan namang ginagamit ang Balabac Strait ng international vessels kabilang ang mga warships ng ibang bansa. Dumaan ang mga Chinese warships sa Balabac nitong June 19. 2 araw matapos harangin, kipitin at kaladkarin ng China Coast Guard ang mga inflatable boats ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Pero bago pa ang insidenteng yan, na ikinaputol ng hinlalaki ng isang sundalong Pinoy, nagkaharap na ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre at China Coast Guard noong June 12. Araw ng kasarinlan pa naman noon, pero ang mga Pilipinong naka-rubber boat, pinaalis ng mga Chinese. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Formal lang sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ang suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo at 13 iba pang sangkot umano sa sinalakay na pogo. Inihahanda na rin ng Justice Department ang Immigration Lookout Bulletin laban sa kanila. Nakatutok si Salima Refna. Bit-bit ang mga kahon ng dokumento, naghahain ng reklamong qualified human trafficking ang PAOK at PNP-CIDG laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Sa reklamo, nilagay ang alias raw ni Guo na Guo Waping, pangalang iniuugnay rin kay Guo. Hindi lang ito isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence tulad ng kanyang
ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating NOLO, no? Sa NOLO from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. Pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Inirereklamo rin ang mga business partners ni Guo, kabilang ang isang fugitive sa China at 2 sangkot sa big money laundering case sa Singapore. Pati officers at incorporators ng Baofu Land Development, Hongsheng Gaming at Zunyuan Technology. Inireklamo rin si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan na may koneksyon din umano sa Pogo sa Porac base sa mga dokumentong nakuha naman sa Pogo sa Bamban. After piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. Nang salakayin kasi ang Pogo compound sa Bamban, hindi lang scamming activities ang nadiskubre. May na-rescue ring biktima umano ng pananakit at human trafficking. Halos 800 dayuhan at Pinoy ang kinustodiya sa loob. Inihahanda na ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo, Cunanan at 12 ibang respondents sa reklamo. Kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk, lalo na kung may resources ito. Ayon sa kampo ni Mayor Guo, handa itong humarap sa mga reklamo na kahit wala pa silang hawak na kopya, ay tiyak nilang wala raw sapat na ebidensya. Ang koneksyon sa mga kumpanya o individual ay hindi raw sapat para iugnay siya sa human trafficking. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ni Cunanan. Bukod sa Porac at Bamban, may iba pang lugar na posibleng may illegal na Pogo hubs. Siguro mayroong mga 4 na local government officials na nagpapatulong sa amin. We are intensifying our fight against this illegal Pogo. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refra, nakatutok 24 oras. Ayon naman sa abogado ni Dennis Cunanan, hindi pa sila makapagkomento dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Hindi raw nito alam kung sa paanong paraan siya nadawit sa human trafficking. Lalo't consultant lang umano ito at hindi bahagi ng pang-araw-araw na operasyon ng Pogo. Arestado sa Caloocan ng isang amang nanggahasa umano ng sarili niyang anak. Sa Bulacan naman, nahuli rin ang suspect na pinagsamantalahan umano ang anak ng kanyang kumpare. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Inikutan ng mga pulis ang isang lugar sa Dagat-Dagatan, Caloocan kung saan inaasahang pupunta ang kanilang target. Doon mamaya upo ang subject. Isang babaeng police asset ang naging chatmate ng suspect at para ito mapalutang, inimbitahan ng babae ang suspect na magkita sila sa lugar na ito. Yung signal na ina natin sa Alpha, pagka positive na yung suspect, nasa harap niya na, hubarin niya yung sombrero niya, pare. Kopya, sir. Ilang saglit pa. Sir, yan na, may lumapit na. Yan na ba yan? Yan na, binabaan yung sombrero, sir. Sir, move, sir, move. Hindi na nakapalag ang suspect. Alam mo na. Isa siyang delivery rider wanted sa kasong rape ng sarili niyang anak. We have 3 warrants of arrest. We have 1 for rape, we have 1 for attempted rape, and the last one is lascivious conduct. Sa investigasyon ng CIDG, ilang beses pinagsamantalahan ng suspect ang anak niyang elementary student, OFW sa Europa, ang ina ng biktima. Ito ay nangyari nung panahon na naghiwalay sila ng asawa niya. According sa suspect, he was able to molest the minor 3 times. Nasa kustodiya na ngayon ng iba pang kaanak ang biktima sa ilalim ng gabay ng Social Welfare Office. Ang suspect nasa CIDG detention facility na. Humingi po ako ng tawad sa anak ko, sa pamilya nila. Kung bibigyan man nila ng, siyempre, ng pagkakataon para makabawi doon sa nagawa ko. Nawayami na-arresto Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, nadakip din ng CIDG ang wanted sa kasong acts of lasciviousness. Matapos daw na pagsamantalahan ng anak ng kanyang kumpare. Ang sabi lang niya is na disgrasyan lang daw niya na itaas ang damit nung bata, na basta nahubaran niya lang daw yung bata. Tumanggi ang suspect na magbigay ng panig. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nakapasok na sa bansa ang Q fever. Sakit na karaniwang tumatama sa hayop pero maaaring makahawa sa tao. Alamin kung paano at kung ano ang ginawa sa mga hayop na nakitaan ito sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
Binaon sa lupa ang mahigit 60 kambing na kinondem ng Bureau of Animal Industry sa Santa Cruz, Marinduque. Matapos magpositibo ang ilan sa mga ito sa Q fever, ang kauna-unahang kaso ng sakit sa Pilipinas. Ang Q fever ay sanhi ng bakterya na Coxiella burnetii na karaniwang tumatama hindi lang sa mga kambing kundi pati sa ibang uri ng hayop. Ang nakababahala dito, maaaring mahawa sa sakit ang mga tao na madidikit sa hayop na may sakit o sa kanilang body fluid. Yung bakterya niya natra-transmit doon sa tao, and then pag nakuha siya ng tao, talagang parang magre-replicate din siya doon. Natra-transfer po siya via ticks and sa mga urine and feces po and birthing fluids po ng mga alaga natin na kambing and sheep tulad ng mga amniotic fluid nila and placenta. Minomonitor ng Provincial Health Office ang lagay ng mga taong nagkaroon ng contact sa mga kambing na nagpositibo sa Q fever. Ano siya? Flu-like, masakit ang katawan, masakit ang ulo, parang flu-like symptoms. 19 na kambing sa breeding farm ng gobyerno sa Marinduque ang nagpositibo sa Q fever. Kabilang ito sa 74 na kambing na inimport ng pamahalaan noong Enero mula sa United States para i-breed o paramihin sana dito sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napakaseryoso na nangyari at tiniyak niyang gagawin nila ang lahat para hindi maapektuhan ang kalusugan ng mga Pilipino. Pinapa-preventive suspension din niya ang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry habang iniimbestigahan ang nangyari. Sa utos ni Chu Laurel, kinondem na rin ang lahat ng mga hayop na na-expose sa mga infected na kambing, kasama ang kambing sa isang pasilidad sa Pampanga. Nakapasok man na sa bansa ang Q fever, siniguro naman ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry na ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang pagkalat nito. Bukod kasi sa kambing, maaari ring mahawang ibang hayop gaya ng tupa, baka at kalabaw. Pagtitiyak naman nila, safe pa rin po, basta make sure po natin lagi na yung mga kinakain natin is naluto ho natin mabuti. And yung mga milk, especially ngayon, nauuso yung milk ng goat, kailangan more on pasteurized po. Hindi naman nababahala ang mga nagtitinda ng kambing sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Malinis ang kambing namin, ligtas ang namin kambing. Sa karinderyang ito, sinabing walang sakit ang mga pinagkukunan nila ng supply at niluluto rin nilang mabuti ang bawat putahe. Basta ginisa mo siya, ma'am, takpan mo, pakuluan mo talaga siya, at pag malambot na siya, timplahin mo na siya, sigurado pong na yung bakterya po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Matapos may ma-detect na mga kaso ng Q fever sa imported na kambing sa bansa, siniguro ng Health Department na masusi nilang sinusuri ang posibleng epekto ng Q fever sa mga tao. Karaniwan daw lumalabas ang sintomas sa mga tao 2 hanggang 3 linggo matapos ma-expose. Paalala ng DOH, iwasan ang contact sa mga hayop na hinihinalang may Q fever. Sakaling na-expose, agad kumonsulta sa doktor. May matatanggap po na balikbayad ang ilang customer ng Maynilad sa Caloocan at Imus, Cavite. Parusa po yan sa water company dahil sa mababang kalidad ng tubig gripo sa ilang lugar roon. Nakatutok si Maki Pulido. Sa random water sampling ng MWSS Regulatory Office noong huling bahagi ng 2023, hindi pumasa sa Philippine National Standard for Drinking Water ang isinuplay na tubig ng Maynilad sa ilang bahagi ng Caloocan. Mas mataas sa allowable limit ang coliform content o bakterya na galing sa dumi ng tao o hayop ang natagpuan sa tubig sa Barangay 63 hanggang Barangay 76 sa Caloocan. Ang pamilya ni Edna na tubig gripo ang iniinom, hindi raw alam na nagkaroon ng problema sa kalidad ng tubig gripo nila. Matapang lang po yung chlorine. Wala naman pong nagkasakit sa amin. Walang nagtae. Nag-imbestiga rin ng MWSS Regulatory Office sa kalidad ng tubig sa 9 na barangay sa Imus, Cavite. Reklamo kasi ng mga residente, may problema sa kulay at amoy ang tubig. Ayon sa MWSS, nadiskubre na mababa ang level ng chlorine na siyang pumapatay sa bakterya. Dahil dyan, inutos ng MWSS Regulatory Office ang rebate o ibabalik ng Maynilad ang siningil nito sa panahong may problema ang kalidad ng tubig sa ilang bahagi ng Caloocan at Imus, Cavite. If we don't impose penalties, this might happen again. Or if this will happen again, this will happen more and more. So if we impose penalties right now,
they will learn to be more proactive and to ensure that this will be preventive. Isolated case raw ang mga ito, sabi ng Maynilad. May chance raw na mapasok ng contaminants ang kanilang mga tubo kung walang water pressure habang isinasagawa ang maintenance work sa kanilang mga linya. Quality monitoring. Nag-conduct na rin po tayo ng mga additional na mga flushing activities. May public dialogue ang MWSS Regulatory Office sa mga apektadong residente sa susunod na linggo. Doon na raw nila sasabihin kung magkano ibibigay na rebate ng Maynilad. Maganda po kasi mababawasan yung bill namin sa tubig. Lalo na kami malaki tubig namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! More than proud si Sparkle star Sanya Lopez sa iba't ibang role na kanyang ginagampanan, mapa-TV man o pelikula. Hindi lang kasi nasusubok ang kanyang versatility sa aktingan, na ipapakita pa raw niya ang iba't ibang uri ng kababaihan. Makichika kay Aubrey Carampel. Pero nung napanood namin, halata pa ang mga pasasabalikat ni Sparkle star Sanya Lopez na naiwang marka raw ng isang intense scene sa biggest kapuso family drama na Pulang Araw. Kwento ni Sanya, kinukunan na ang mga eksena niya bilang isang comfort woman na si Teresita. may moment kami doon na sinabi ko talaga na totohanin yung bawat hawak. Sobrang intense. During that time na ginagawa namin to, hindi ko na feel kahit na ano. Wala ko na feel na sakit or ano. Alam ko lang na naibigay namin pareho yung best namin para dito sa eksena. Napakasakit ng eksena. Yun ang masasabi ko. Ginagawa raw ni Sanya ang kanyang best para maipakita at maiparamdam sa mga manonood ang pinagdaanang hirap ng mga naging comfort women noong panahon ng World War II. Ang karakter ni Teresita, kabaliktaran naman ang ginampanang iconic character ni Sanya na si Sangre Danaya sa upcoming Encantadia sequel na Encantadia Chronicles Sangre. Kung gaano ko kahina doon sa isa, sa Pulang Araw, kung paano ko naging comfort woman. Dito naman po sa Sangre ay kung paano lumaban ang mga kababaihan. Kung paano lumaban ang mga taong nagmamahal. Palaban din ang role ni Sanya sa pinagbibidahang pelikulang Playtime kung saan isa siyang babaeng lalaban sa sexual predator. Happy raw siya sa natatanggap na feedback ng mga nakapanood ng movie at may mga nag-organize pa ng block screening. Tuwa sila, nagandahan at syempre mas more on yung na-amaze sila na hindi nila ine-expect doon sa pelikula na sabi nila na kaya ko palang gawin yon. Maraming salamat sa mga magagandang feedback po ninyo. Showing pa rin sa mga sinihan nationwide ang Playtime na pinagbibidahan din ni Sian Lim, Colleen Garcia at Faye Lorenzo under GMA Pictures at Viva Films. Sa ngayon, proud daw si Sanya sa kanyang mga ginagampan ng karakter na sumasalamin daw sa mga iba't ibang uri ng mga kababaihan. Sana itong lahat ng proyektong ginagawa ko ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.